Mga sangkay, pag-usapan po natin itong nakakakilabot na nadiskubre doon po sa Taal, no? Nadiskubre mga sangkay ito at ngayon, viral po sa social media. Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Okay, ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding nadiskubre, no, ng mga naghahanap doon po sa Taal. At marami nga po ang nag-react dito mga sangkay. Nagulat po sila. Biruin mo yung nadiskubre na yun mga sangkay, talagang namang pinapatunayan na mukhang totoo ang sinasabi nitong alias Totoy. Nako, pag-usapan po natin yan mga sangkay. Kasi nga po, grabe yung reaksyon ng taong bayan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very, very interesting topic, no? Kasi ito yung na-discover nila mga sangkay. Ayan po. Tingnan po ninyo. Isang sako na may mga buto. Ayan. Yan po yung sako mga sangkay, no? Ngayon, nagtataka yung iba, mga sangkay, kasi iniisip nila na bakit daw, ito, bakit daw ang puti mga sangkay ng sako? Di ba daw dapat maitim? Ito po yun mga sangkay. Ito po. At hindi lamang po, ito ang matindi mga sangkay, hindi lamang po isang sako pala ito. Marami pa. Ayan o. Nakakilabot mga sangkay. Malaking kaso talaga to na kailangan ma-resolve Ayan, sine-check nila mga sangkay kung mayroon pang mga laman. So, ayan, makikita po ninyo may mga pulis dyan. Ngayon, ito po yung nakita dyan mga sangkay. Ayan. Ayan, ngayon, tinitingnan pa kasi mga sangkay kung ito daw po ay mga buto ng tao o buto po ng, baka mamaya sa bulalo lamang po ito. Kasi alam nyo naman yung Tagaytay, di ba? Yung Tagaytay, talagang namang bulalo is life dyan. Pero mga sangkay, nagsalita nga pong DOJ, kumpirmado nga daw po ang laman po nito ay mga buto. Mga sangkay, ang di lang sure kung ito ay sa tao. Ngayon, ito, basahin po natin. Ito daw po ay kumpirmado. Ito mga divers ay nakarecover ng mga sako-sako na naglalaman daw po ng mga buto. Yan, approximately 10 meters mula po sa shoreline ng Taal. The area was identified by whistleblower, Patidongan, as the alleged dumping site of the missing sabungeros. The remains were immediately turned over. Tinurn over po kaagad sa SOCO para po sa forensic examination. So, i-check muna nila mga sangkay. Alam nyo ngayon, mukhang lumilinaw na po ang lahat mga sangkay. Ito nga po yung mga komento ng taong bayan. This solidifies the testimony of the witness, making him a credible witness against alleged mastermind and the other suspects. So ako mga sangkay, tingin ko hindi lamang po talaga isang tao yung mastermind dito. Mayroon pa pong mga involved na dapat pong managot mga sangkay.
Sabi naman ng isang mga sangkay, akala daw po niya na yung Maguindanao na po yung pinaka-worst. Pero sabi niya, this one is like itong nangyari mga sangkay sa mga sabungeros ay kaparehas lang din daw po sa Maguindanao. Ang mahirap lang po dito, kumbaga mga sangkay, nakapag-cover up po sila ng medyo matagal, pero hindi rin po kumbaga hindi rin po nakalimutan ito. Talagang may panahon, no, na makikita at makikita din po mga sangkay. Sabi dito, if true, it's a game changer. It shifts from missing persons to a grim reality. SOCO's examination is crucial. Yan ang mga sangkay. Walang makakapigil kay General Torre palaban. Grabe, no? Alam nyo, sana po maresolba kaagad ito mga sangkay at mapanagot po kaagad. Patunayan po ng Marcos administration na mayroon pong batas na walang sinasanto sa ating bansa. Mayroon pong hustisya na hindi lamang po para sa mahirap, kundi maging para sa mga makakapangyarihan. Diba? Kasi sa bansa po natin, mga sangkay, masyado pong kilala ang salita, mga sangkay, na kapag ka mayaman ang natuturo, nakakalusot. Pero pag mahirap, wala nang nagagawa. Diba? So sana patunayan po dito, mga sangkay, nila General Torre na ang hustisya ay hindi lamang po para sa mga mahihirap, kundi wala pong pinipili, mayaman man o kapuspalad. Basta nagkasala, dapat po maparusahan. Grabe ito mga sangkay. But, ito pa rin ang tanong ng isip ko eh. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit nung nakaraang administrasyon, hindi po ito naasikaso? Ganun ba kalakas ang mastermind? Diba? Ganun ba kalakas? At hindi po kaya, mga sangkay, ni PRRD noon, nila Bato de la Rosa, at ang iba pang mga miyembro ng mga DDS na sila po ang hari at the time. Ang bihira, mga sangkay, kailangan pa po umabot ngayon. No? Ang tagal. Nakakalungkot lang. Pero I'm praying talaga. Nanalangin ako na ma-resolve po itong mga sangkay at luminaw po ang lahat. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga kapupulutan po ng kaalaman ng mga content. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.